Pakiramdam ko, deserve ko na magkaroon ng PhD and master's degree sa pag-a-analyze ng toxic people. Sa pinagdaan ako sa buhay, napakaraming toxic family members, relationships, and friends na financially, psychologically, emotionally abused me. Kung ikukwento ko yung mga nangyari sa akin, grabe talaga, hindi kayo maniniwala. I cut off a lot of families and friends and relationships throughout my life kasi na-realize ko they are emotionally, financially, psychologically, and physically abusing me. Dahil nga sa lumaki ako sa isang abusive childhood environment, para sa akin blind spot ko yun eh. Hindi ko siya naiispatan. Hindi ko siya nare-realize. Not unless na itapon mo ako sa wall and physically sumbagon or physically mo akong saktan, hindi ko marirealize or hindi magsisink in sa akin na ina-abuse na pala ako. Kailangan ko talagang mag-step back and kailangan ko talagang isipin ng maigi para ma-realize ko sa sarili ko na itong taong ito he's not treating me well or they are not treating me well. Ano yung binibigay ko, hindi katumbas yung nare-receive ko pabalik. Hi, my name is Ruth and welcome back to my channel. In today's episode of Dear Self Podcast, I'm teaching my younger self how to identify toxic people. So you, my younger self, listen up. First sign of a toxic person is constant negativity. Yung mga friends mo, yung mga kasama mo sa trabaho, yung mga relatives mo na laging kung pupunta sa'yo, puro na lang reklamo ang inaano nila sa'yo. Parang bang ikaw ang sumbungan ng bayan. Para bang ikaw ikaw yung bombo radyo ng Pilipinas na lahat na lang ng mga reklamo nila magmula sa politiko hanggang sa weather, hanggang sa kung ano mang nangyari dito sa Pilipinas or sa politics. Parang lahat na lang ng kanegahan nila is inilalagay nila sa iyo. Hindi ko alam kung bakit, parang ganun. Alam mo, may makikilala ka talagang tao na ganun, na yun na talaga ang kanilang personality trait, negativity vibes. Nung una, itatry mo pa silang intindihin, itatry mo pa silang bigyan ng parang compassion, kasi nga, good Christian ka, di ba? Pero later on, napansin mo na aapektuhan ka na at nagiging negative ka na rin. So, anong dapat mong gawin? Start to distance yourself. Hindi naman kailangan bigla-bigla mo siyang, lalo na pag family member, wala ka namang choice, magkaisa lang kayo ng bahay. So, ganito na lang, slowly spend less time with them. Trust me, it will make a huge difference sa vibes mo, sa aura mo, na nalalayo ka sa negativity. Sign number 2, manipulative behavior. So, the scenario is meron kang family, relatives, and friends na kapag hindi nasunod ang gusto nila, all hell will break loose. So, gagawin nila lahat ng tactics na nasa book nila, i-guilt trip ka, favorite nila yan. Number 2, bibigyan ka nila ng ibang atake sa problema mo or sa scenario. Ganito kasi yon sa akin, like for example, meron kaming ipaplan na trip and this person is manipulative. So, kung nagplan kami ng trip, ang gusto niyang mangyari is, for example, gagastos kami ng this much kasi pupunta dito, pupunta pa doon. Pero sasabihin ko na no, it's a hard no for me kasi ito lang yung budget ko. So, anong gagawin niya? First, i-guilt trip ka niya. Second, what if mangutang ka dito? Mga ganon. Or, next time, gagawa siya ng scenario na ang ending is yung gusto pa rin niya ang masusunod. May mga drama, may mga biglang emergency, like napakaraming bullshit, no? So, ganun talaga ang manipulative person. They don't care kung paano ba yung means na makuha nila yung gusto nila as long as makuha nila the way that they want it. And na sila talaga yung masusunod. Kasi kung hindi, ay nako, my way or the highway, sabi nga nila. Laging may dahilan sila. Ang ending yan, kapag hindi mo talaga sila mapagbigyan, kung firm ka talaga sa boundaries mo, ikaw pa ngayon ang mapapasama. So, ikaw ngayon ang bad guy. Ikaw ngayon ang reason na hindi siya masaya, hindi masaya ang trip nyo, nag-end yung mundo and kasalanan mo. So, ganun sila. Ganun ang manipulative behavior.
So remember this, a true friend or if your family is a person na really cares for you, they will never manipulate you. Once you set your boundaries, kailangan clear kung ano ang acceptable sa'yo at ano ang hindi. It will save you a lot of heartache. And most of the people that will complain of your boundaries or your boundaries, sila yung number one na nagrereklamo whenever you try to make your boundaries, impose it or execute yung boundaries. Sila yung number one na nagrereklamo kasi po sila po yung number one na umaabuso ng boundary mo. Sila po yung number one abuser. Kaya sila yung number one complainer pag nag-set ka ng proper boundaries na patanggap-tanggap naman. So, alalahanin mo yun, Ruth. Don't forget that. And listen up, there's another sign of a toxic person. Lack of support. This is yung mga kaibigan mo, Ruth. Yung mga kaibigan mo. Younger self, makinig ka. Ito yung mga kaibigan mo na laging nandyan pag problemado ka. Kung meron kang crisis, kung meron kang pinagdadaanan, ganon, marami kang hugot, andyan sila. Pero napansin mo ba, the moment na parang gumanda na yung buhay mo, hindi ka na masyadong naguhugot, medyo positive vibes ka na, magi-invite ka sa celebration, kasi nga friend kayo, di ba? Magi-invite ka sa celebration mo, ganto ganyan, they were nowhere to be found, especially if ang celebrate is about you. For example, na-promote ka, and then ngayon manlilibre ka. Ngayon, where are they? They're nowhere to be found. Kasi they can't stand to see you happy. Gusto nila sad ka lang. Kasi then, they can become that friend that help you through your sadness. Diba? Napaka-weird lang ng ganun. Napaka parang, if you are me, ako talaga nagkakamot ulo ako. Ikaw naman ano bang ginawa ko? Meron ba akong masamang ginawa? Naging mayabang ba ako? And everything. No, they will just be not there when it's time to celebrate you and it's time to be happy for you. Kasi it's hard to accept but you need to let go of that person. Kasi if someone cannot be happy for you, they are not really your friends. Ang masama nito is if they're your family, wala kang choice. But no, and realize that. I know it's hard, especially if these people is people that you love. But you have to realize they are a toxic person. And it's not up to you to change them. Ay, nako. Kasi nga, another sign of a toxic person is you will never know them. They will never tell you yung saloobin nila. Most of the time, ikaw lang yung papagkwentuhin nila. Most of the time, ikaw lang yung sasabihan nila na parang ganito ganyan. O, ikaw naman magkwento, ano ba yung opinion mo sa ganito? Ano yung opinion mo sa ganyan? But then they don't really share their opinion. Ang sasabihin lang nila parang napaka-neutral na sagot ang sasabihin nila when it's their turn to say kung ano yung opinion nila. Kasi they don't want you to catch on to who they really are. Kasi the fish, you can catch it sa mouth, di ba? They don't really want you to figure out na ganun pala silang klaseng tao. Kasi tinatago nila kung sino talaga sila. The more na they hold more information for themselves and the more na they have information about you, the more that they can control and manipulate you. Another sign of a toxic person is everything is about them. For example, nagkasakit yung kapatid mo and then sa family is having a crisis and then you trying to solve the problem. Maybe kailangan nyo ng pang-deposit sa hospital. So, nangutang ka ngayon sa tita mo. And then, yung family member na to would be so angry at you and pissed. Why? Kasi, how would that make them look? How would that make them, anong mangyayari sa napaka-precious nilang reputasyon? So, dahil sa ginawa mong pagtulong, sila ngayon ang nagmukhang poor. Yung reputation nila and yung image nila yung number one. So, pag yun na-tarnish at pag yun naging parang issue pa, parang issue sa kanila yon, wherein hindi naman talaga issue. Kung ikaw is looking at a point of view of practicality and looking at a point of view of saving a person's life, parang hindi mo na iniisip yung mga image ng pamilya mo. Parang sasabihin nila, ano na lang sasabihin ng mga tao sa pamilyang to, na ganito tayo. Ganun, yung parang dinamay ka pa niya. Pero
the truth is, gusto lang niya yung imahe niya as a member of your family. Yun yung pinoprotektahan niya. Ganon. Ganon yung mga ano. Kaya parang ako litong-lito talaga ako sa buhay kasi lumaki ako sa ganyan na parang what the fuck, hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin. Paano ba talaga? Alam mo yun? May problema kayo na kailangan solverin. Pero at the same time, you're walking on eggshells kasi baka maano yung pride niya, maano yung ego niya, ang daming iniisip. So ngayon, you're stuck in this loop na laging hindi nasosolve yung problema nyo. At laging may constant na turbulence or constant na pag-aaway and drama and everything. Oh my gosh, ganun sila. Ganun yung mga toxic person. And ito, Ruth, makinig ka. Once a person is trying to isolate you, hindi kanya pinapayagan na pumunta sa iba mong friends, gusto niya kayo lang yung friends, hindi kanya pinapayagan na pumunta sa ibang lugar, have another group of friends. Alam mo yung mga seloso, nako Ruth, toxic person yan. Yung parang pag nakita niya na, ay, lumabas kayo ni ganto ganyan, nag-post ka. Kayo na lang yung lumabas, kayo lamang masaya. Parang ganun, may mga ganong hugot. Kasi this person, ang gusto nila, they want to isolate you. And lahat, families and friends ko na toxic, ito talaga yung number one trait nila. Gusto nila na sila lang yung influencer mo. Ikaw lang. Kasi ako, lumaki ako sa ganito. Yan ang natutunan mo sa school. They're very insecure. Ayaw nila na lalabas ka sa world and may matututunan ka and mafi-figure out mo na yung ginagawa nila sa'yo is hindi normal. The moment na may kausap ka na ibang tao na ganito pala, ganito ang trato sa akin sa bahay, and then the normal people will tell you, hindi yan normal. Kay personal story. And Ruth pala, ikaw palang kausap ko, younger self. Alam mo to, pinagdaanan natin to. Naalala mo, nung kinausap ka ng landlord natin, we are paying the rent. We are the ones working in a call center and we're paying the full rent. We're paying for the groceries, the bills, and everything na kailangan sa bahay. Pero, the moment na short yung family member na to at inaway-away ka. At grabe yung pagsisigaw-sigaw niya sa apartment nyo na narinig ni landlord. Awang-awa talaga ako sa sarili ko nito. Awang-awa talaga ako sa iyo nito na nung lumapit yung landlord natin sa atin and sinabihan tayo na alam mo ba na yung sinasabi ng tatay mo, na utang mo sa akin yung buong pagkatao mo. Dahil ipinanganak kita at dahil nanggaling ka sa akin, dapat lang nabayaran mo yung upa. Dapat lang na ikaw yung magbayad ng grocery. Kulang pa yan na nabuhay ka sa mundong ito. Dahil sa akin, kulang pa yung pinaggagawa mo. Ngayon mo nga lang gagawin yan na may trabaho ka na. Kasi buong buhay mo, ako yung nag-support sa'yo. Take note, wala siya buong buhay ko. Ibang relatives ang nagpalaki sa akin. And dumating lang siya noon the moment na nagkatrabaho ako. So that's a moment of realization nung dumating si landlord at sinabihan niya ako na, alam mo, hindi totoo yun. Pinanganak tayo dahil sa awa ng Diyos at ang mga magulang natin, sila ang nagagabay sa atin. Hindi mo kailangan singilin yung anak mo na pinanganak mo sila. Hindi naman nila pinili yun eh. Diba? So ang magulang, dapat sila yung naiiyak ako. Dapat sila yung gumagabay sa'yo. Dapat sila yung mga sinasabi niya sa'yo na binuhay ka niya, na siya yung nag-provide sa'yo kahit na hindi naman ng buong buhay mo. Ganun talaga pag magulang. Kaya ikaw bilang anak, hindi mo responsibilidad na buhayin yung tatay mo. So, yun yung example na people outside of your toxic circle, they know na hindi normal yung nangyayari. Hindi yun yung parang tama. So, kaya yung mga abusive and toxic people, ayaw nila na may nakakausap kang ibang tao na ma-figure out mo na ganun pala yung normal sa ibang pamilya, sa labas. Kasi the moment na ma-realize mo yun, hindi ka na nila ma-abuse, hindi ka na nila makokontrol, hindi ka na nila ma-manipulate. Ang gusto lang nila, naalala ko nung time na yun na nagtatrabaho ako, ang gusto lang ng
ng aking family member na to is pupunta ako sa trabaho, dediretso ako ng uwi. Yun ang gusto niya. Tapos, minsan, i-stalk niya pa ako, which is weird kasi isang bahay lang kami. Paano niya ako i-stalk? Ay, sa bahay lang din naman ako uuwi. Pupunta siya kung saan ako nagtatrabaho, magbabantay-bantay siya doon. Pag lunch break, ipaparada niya yung ID ko, sasabihin niya sa mga Tao, kilala mo ba to? Kilala mo ba tong batang to? Anak ko to. Ganun siya. Tapos ang itsura niya, no, mukha siyang palaboy sa daan. Hindi man lang siya mag-ayos ng buhok niya, magsuot ng maayos na damit, kasi galing siya sa inuman. So, ganun. Tapos sasabihin niya na parang yun yung shaming tactics na ginagamit niya para mapasunod niya ako sa lahat ng gusto niya. Na kailangan hindi ako lumalabas kasama ng workmates ko. Kailangan pagkatapos sa trabaho, uwi agad ako. Kailangan wala akong jowa. Kailangan wala akong barkada. Alam mo yun? So parang bakit? Nasaan ka nung lumalaki ako? Tapos ngayon, napakadami mong rules. Like, nagtrabaho na nga ako as part-time sa KFC na uuwi ako ng 11 before. At saka nagtrabaho din rin ako ng modeling, tapos nagsa-sideline din ako as beauty pageant. Diba? So, uuwi kami alas 3, alas 4. Parang, tapos, andito ka ngayon, bibigyan mo ako ng curfew. Kung saan nagko-call center ako na talagang umaga naman talaga ako uuwi. Like, diba? Anyways, nakakainis lang kasi na ayaw nila na magkaroon ka ng concept ano yung normal sa mundo. Ang gusto nila, kung ano lang yung gusto nilang na ilalagay, i-control nila sa mind mo, yun lang. Napakaseloso nila, parang, Okay, yun na yung tututunan mo sa school. what the fuck? School yun. Dapat naman talagang may matutunan ka. Yan ang matutunan mo sa mga friends mo. Bakit mas close kayo ng relative mo na ganito? Like, why? Pag may nakita siyang ibang relatives na dahil nga iniiwan niya lang ako sa relatives, of course, we will develop our relationship and then parang magkakaroon ako ng ibang point of view. Tapos ngayon, pag yung point of view na yon hindi aligned dun sa toxic person na yon, ikaw na ngayon ang masama, yung relative na ngayon ang masama, yung mga nakikita mo sa TV, yun na ngayon ang masama. Tapos sasabihin niya, yung mga nakikita mo sa TV, hindi yung totoong buhay. Like, hindi talaga nagme-make sense. Gusto talaga nilang i-isolate ka. And, yun nga, dahil nga sa ito yung naging norm ko, after nung ako ay parang matanda na and nagkaroon din ako ng relationship, ganun din, same pattern. Ruth, pag hindi mo na-recognize tong pattern na to, paulit-ulit to sa buhay mo. So ngayon, kailangan mo siyang i-recognize. Yung pattern, yung toxic person, gusto niyang i-isolate ka para wala kang ibang input sa ibang parts of the world at nakokontrol nila yung buong buhay mo. They want to control your mind. And naalala mo yung ex mo na ayaw na lumalabas ka with your office mates, gusto nila magkasama lang kayo dahil napaka-good boy niya kasi hindi siya lumalabas ng mga barkada niya. Tapos kung for example sa mga times na hindi kayo nag-work, nag-hangout lang naman kayo sa bahay nila, gusto niya siya lang kasama mo at yung pamilya niya. Napaka-good boy nga niya kasi every time na lalabas ka, pinapa-feel niyang giniguilt trip ka talaga niya. Diba? Yung ex mo na yon, talagang giniguilt trip ka niya na napakasama mo dahil nagpa-manicure ka at nagpa-pedicure. Samantalang siya, nandyan lang siya sa bahay at naglilinis. Ganon. Siya na yung mabait kasi nasa bahay siya. Hindi siya naglalamierda. Hindi siya nag-self-care. Ikaw, napakasama mo at nag-self-care ka dahil 4 hours ang rebound mo. Napakatagal. Alam mo yon, they really want to isolate you. Parang ultimong pakikipag-usap sa hairdresser ayaw nila na mangyari. Kasi sa kanila, for a toxic person, the ultimate game is to control you, your mind, your body, your soul, everything. Kasi the more that isolated ka, the more na they can control you. Kaya, ay, nako. Ang nangyari tuloy sa'yo noon, nung time na yun, kung hindi mo naaalala, nung time na yun na ina-isolate ka ng ex mo, di ba naging depressed ka? Di ba naging parang hindi mo nakilala kung sino ka? Hindi mo na alam kung ano na ang ano at ano ang dapat? Kasi buong buhay mo, lagi na lang kayo yung magkasama. Na buong buhay nyo, parang umaga-gabi kayo magkasama, like trabaho,
Sa breaks kayo magkasama kayo sa trabaho, magkasama kayo sa breaks, magkasama kayo sa day off, and sa chores. Wala ka ng ibang taong makikilala kasi siya sabi niya, siya is enough. Na parang, tapos ano naman ginagawa mo pag magkasama kayo? Wala naman, hindi mo naman gets yung mga pinapanood niyang mga ML or ano bang mga games na yon, di ba? So, parang hindi naman yun yung mundo mo. Pati yung ultimo pinapanood mo, kinokontrol niya. So, parang wala ka na talagang identity. Bakit ka pa nabuhay? Nabuhay ka lang ba para maging robot niya? Wala kang personality, wala kang sarili mong buhay. Kaya naalala mo, ang nangyari sa'yo nun, sobrang depressed ka na. Sobrang depressed na gusto mo nang mag-suicide. Yun ang nangyari. Kaya napakahirap talaga pag ina-isolate ka ng isang toxic person. Dapat matutunan mo na yung pattern na yon, na ganun yun. Okay? Wake up. The next sign of a toxic person is you don't like who you are becoming around them. These people, when you are around them, alam mo na toxic sila kasi parang natitrigger ka nila eh. Alam mo yon, na hindi mo alam, is it their the way of talking, or is it their the way they present themselves, or the way they react to the situations of life, na parang every time na lang na nandun sila, parang trigger ka, and then napapansin mo you become another triggered person in their presence. You become angry and bitter, parang naging ganun. So pag napapansin mo yung sarili mo na hindi naman ikaw talaga ganyan normally, pag you're just on your own, pag nakita mo na bakit ganito yung state of mind ko, and then pag na-realize mo na yung common denominator is yung taong yun, it's because of that toxic person. So, they will not make you feel your best self. You've become your worst version of yourself when you're around them. Ganito sa mga barkada, di ba? Ganun naman talaga. May mga barkada na ganun. So, dahil gusto mong makiin kung ano yung uso sa barkada mo, kahit hindi naman talaga ikaw yun, gusto mo na rin maging angry and bitter teenager or emo, di ba? The next sign, tingnan mo, Ruth, the next sign, my younger self. This is a sign of a toxic person when they are always embroiled in drama. Oh my God, my whole family is like this. Parang 3 months na walang drama, parang hirap nila sa sarili nila. So, kailangan talagang may drama, kailangan may crisis, kailangan mayroong nagkakasuhan, kailangan mayroong nagpapatayan, alam mo yun? Kailangan mayroong naho-hospital. Ay nako, don't let these people bring their drama onto you. Kasi the problem that they have, sometimes kasi meron silang karma na inaayos sa sarili nilang buhay. Pero pag lagi kang nandoon at tinutulungan mo sila, hindi nila ngayon magawa kung ano yung kailangan nilang lesson na ma-learn. So paulit-ulit na nangyayari. Ang nangyayari, yung mga lesson na dapat na-learn ng taong to, napupunta sa'yo. So first of all, recognize na yung drama niya is not your task. Ako nga hirap na ako sa sarili ko na gawin lahat ng mga kailangan kong gawin para sa buhay ko. And then, bakit ko pa try solve yung problema ng ibang tao? I know we are good Christians, but even God said na focus on yourself, pray and solve your own problems first. I don't know anong verse yun, pero I'm sure na yun yung teachings ni Lord. Minsan kasi masyadong out of context yung mga kung ano-anong Bible verse na sinasabi dyan, na family is family, problema mo to kasi problema to ng pamilya mo. Parang it's giving super enmeshed family dynamics. It's giving codependency na sasabihin na, lumaki ako sa ganun sasabihin nila, problema nating lahat to kasi problema ng family to. Pero actually, problema lang yun ng isang relative ko. Yung problema nila na hindi naman ikaw kasali, na alam mo yun, meron kang sariling problema, meron kang problema, kakapanganak mo lang. Hindi ka pa even well enough tumayo-tayo. Huwag ka na makisali doon sa hindi mo problema. May anak kang umaasa sa'yo na kailangan mo pang padidein, na kailangan mong the moment na nagkaanak ka, doon ko na talaga nagkaroon ng boundary kasi hindi na lang ikaw yung tao sa mundo na umaasa sa'yo. Meron ka ng another person na umaasa sa'yo. Kaya Ruth, stay away from people na sobrang daming drama. And kasi para silang hurricane na kahit na ayaw mong sumali sa drama nila,
mapupull in ka talaga, parang ipu-ipo yan, na ihahata ka talaga nila para sa drama nila. Kasi parang, para masaya sila. Kasi kung hindi, boring sila. Life is boring. Kaya, alam mo yung mga memes and quotes na, okay, life is boring, awayin ko na ngayon yung girlfriend ko or boyfriend ko. Yan. Medyo toxic, girl. Kaya wag ka mag-post ng ganun. Though nakaka-relate ako before kasi ganun din yung nafe-feel ko. As a person na lumaki sa constant drama, alam mo yung hinahanap mo siya sa sistema mo. Buti na lang naging aware ako dyan at hindi ko na siya ngayon ginagawa. Okay? So they always, another sign of a toxic person is they always need financial help. 1 time is okay. 2 times is okay. But 3 times, 4 times, 5 times, kayo na lang talaga ang may bills. Kayo na lang talaga ang may kailangan bayaran ng tuition. So, I learned this lesson the hard way kasi ako naging OFW ako. Alam mo naman dito sa Pilipinas, pag OFW, number 1, financer. Kahit naman na hindi nila gets na pinaghirapan mo yung pera ngayon. Pera mo yun eh. So, napaka-toxic Filipino trait lang talaga na pag OFW siya na yung sagot ng lahat. And then pag magbabakasyon siya yung taya sa restaurant. Which is ako naman, I willingly do that as my love language. I'm okay with that. Pero yung iba, inuobliga talaga sila. Tara, mag-beach tayo. Worse, di ba? So rude. People na constantly in financial straits, kailangan mo silang hayaan na isolve yung sarili nilang problema. Help them 1 time, 2 times, okay. But, my gosh, wag naman yung every monthly bill mo sa akin mo na hinahanap, di ba? Ay, nako. Kasi, pag lagi mo silang tinutulungan, mafe-feel nila, nandiyan naman si Ruth. Andiyan naman siya, isi-save niya ako sa problema ko. So ngayon, they never learn the skill to make money on their own. So ngayon, ginawa mo yung exact opposite na give a man a fish and you feed him for a day, but teach a person to fish, then you feed him for a lifetime. Ngayon, pag ngayon lahat ng problema na pinansyal, laging sinosolve mo, ikaw yung nagsosolve ng problema nila, wala ka bang problema? Wala ka bang sarili mong problema? At saka, buti sana kung talagang siksik, kung meron. Hindi naman masama. Pero, wag yung point na toxic at saka abusive na. 'Di ba? Ayan. Kailangan nilang matuto. Sometimes, kailangan mo silang hayaan na isolve yung sarili nilang problema kasi hindi sila matututo. Hindi kasi Darna, hindi ka nakatoka na isolve lahat ng problema ng lahat ng tao sa buong mundo. Ang kailangan mo lang isolve is yung sarili mong problema. Gets? Okay, gets. Makinig ka kasi lagi kang papautang eh. Ay, nako. Alright, now, another sign of a toxic person is that they would always apologize with words. But yung actions nila, hindi tumutugma. Ruth, makinig. Kapag nag-apologize siya na yung mga promises niya lang, yung mga the way lang na sinasabi niya, pero in the next thing, ganun pa rin. Ganun pa rin yung actions niya, hindi naman nagbago. That's a sign of a toxic person. Do not ever believe their words. Every time na binibigyan mo ng chance yung ibang tao nang dahil sa sinabi nilang ganito, ganyan, anong nangyayari? Diba? From my employees na sabing hindi niya gagawin to relationships, to friends, walang ni isang instance na talagang iba yung ginawa nila. Don't believe people in their words. Believe them in their actions. Kasi they will show you who they are through their actions. Yun yung totoong sila. Hindi yung sinasabi nilang sila. Yung totoong sila is yung mga tao na hindi nag-show up sa meeting nyo. Yung mga tao na hindi ka binayaran on time. Yung mga tao na sabi hindi na nila gagawin pero ginawa pa ulit nila. Ilang beses ba nila kailangan ipakita kung sino talaga sila para sa'yo before ka magising at mamulat na toxic person sila? Huwag mo na silang paniwalaan. Okay? Nagsasayang ka lang ng oras at energy sa mga taong ganyan. Toxic trait yung laging dinidismiss yung feeling mo. Like for example, I have lots of families like this na pagpupuntahan ko sila kasi sabihin ko ganito yung ginawa ng tatay ko sa akin or ganito yung ginawa ng ganito ganyan.
Tapos sasabihin, Na, ay, hindi tatay mo pa rin yan. like, asa ng logic? Walang connect. Para bang wala kang karapatan na magreklamo. Parang hindi ka tao. Just because na I've been strong all throughout my life, I've strived to get my life in check, and hindi ako yung taong napariwara, hindi ako yung family member na nabuntisan or nag-drugs. Just because na I try to live my life as a straight arrow na yung nag-aral ng mabuti, nagsikap, hindi ibig sabihin na hindi ako tao. Hindi yun ibig sabihin na robot ako. So kapag pumupunta ka dito sa mga tao na ini-expect mo na ititreat ka ng tao pero ang treatment nila sa'yo is dismissive, hindi nila vina-validate yung feelings mo, ay nako, toxic person yan. Kaya tanggapin mo na yung katotohanan. Nag-i-in denial ka pa kasi, kaya ikaw tuloy ang nasasaktan. Ay nako. Ay nako. Yun yung pinakamahirap. Yung parang may feelings ka, itinatry mong sinishare yung feelings mo sa taong to, pero idinideny nila sa'yo. Dinidismiss nila yung feelings mo, wala kang karap. Parang yung bagang sinasabi nilang, ay Hindi yung blessed in other ways. you've already been, like for example, lagi ito nangyayari, pag magkakapatid, and then yung isa, super blessed in other ways, tapos may injustice na ginawa yung isa, lagi na lang na hindi nakikita yung injustice. Kasi you are much more blessed in other ways. Like, what the fuck is happening? What is this? Parang hindi man lang sila na ano. That means you are in a dismissive, you are in a toxic family dynamic. Kasi ang person is may pakiramdam, may feelings. Hindi lang dahil sa all throughout their life na nag-excel sila or nag-work hard sila, wala na silang karapatan na mahirapan. Wala na silang karapatan na mag-fail. Alam mo yon, wala ba silang karapatan na mag-air ng hinanaing nila? Parang para sa'yo kasi robot siya. Siya yung pwedeng mapuntahan. Siya yung laging nag-iipon. Siya yung laging merong extra. So, laging siya yung pinupuntahan ng mga tao. Parang hindi ka ba tao? Other sign of a toxic person is they will never reciprocate whatever you give to them. So, ako, meron akong friend dati na ikaw, bongga ka talaga maging friend. Pag birthday nila, hahandaan mo sila. May party theme and all pa. And meron ka pang in-invite na mga tao. Like, all-out friend ka talaga, no? Pero, Ruth, pag hindi niya nire-reciprocate yun, sa birthday mo, binigyan ka lang ng card. Ay, nako. Realize the truth and find better friends. Huwag kang matatakot. Mahahanap mo rin yung tao na princess treatment din yung bigay sa'yo. The way ka mag-treat ng other people, like you treat them so well, you take them out to the restaurants, if you can, diba? That's what you do. You take them out. You listen to their problems. Pero pag it's your turn, na ikaw naman ngayon ang may problema, hindi ka pinapakinggan. Hindi ka man lang, so, bibigyan ng panahon, ay, busy ako, ganito, ganyan. Wake up. Look at the signs. It's staring at you, kulang na lang batukan ka. Kasi ang tigas ng ulo mo. Hindi ka nakikinig. Kaya ngayon, kailangan kong gumawa ng mga videos na ganito para sa'yo. Gets mo ba? So, makinig ka, younger me. Huwag ka nang umasa pa kung first moment pa lang na hindi ni-reciprocate, kung ano yung mga binibigay mong effort as a friend or sa family member, hindi ni-reciprocate, ay nako, huwag ka nang umasa. Maghanap ka na ng ibang friend or ibang support system kasi toxic people will never reciprocate you. Sila yung mga tipong receive lang ng receive. Pero the moment na sila na dapat mag-reciprocate, parang sasabihin nila, ay may problema kasi ako. Ganto ganyan. Diba? It's all about them again. Okay. And another sign of a toxic person is they will always be the victim. Alam mo yan, lumaki ka sa ganyan. Bakit hindi sila successful in life? Because of the politics of the Philippines. Ganon. They're always a victim of something. It could be the weather. You could be the victim of... kasi Pilipino ako at sa Pilipinas ako nakatira.
Aren't we all? Diba? Lahat tayo, diba? So these people, they're always blaming other people for their circumstances. They never take responsibility for their life. Dapat yung life happens to them, hindi yung sila yung nag-lead ng life nila. That's why they're always the victim. They're always try to find people to blame. And pag may, ilang beses na akong nakagat nito sa ass. Ilang beses na tayong na-victim nito. So please, in the future, when this happens to you, somebody comes to you, laging victim sub-story ang kwento niya. I-hire mo ko kasi napakahirap ng buhay ako. Isa akong biktima, ganto ganyan. Alam mo ba, in the end, victim sila ng sarili nila. Siguro mga 3 employees ng ganito sa'yo na puro victimhood mindset ang kinakwento nila. Yung sub-stories nila kung bakit ganito, ganyan, ganyan. Tapos, nung hinire mo sila pala yung hindi maayos sa trabaho. Sila pala yung may problema. So, ganun. That's a toxic personality trait. Kaya, anytime na somebody is showing victim mentality, victimhood mentality to you, stay away from them. Lalo na sa personal. Kasi ito yung kinalakihan mo, di ba? Sobrang victim-minded ng mga tao na family members. And for me, ay nako, either they want you to solve their problems to them or they blame you for their problems. Dalawa lang ang papapuntahan yan. Kaya, stay away from the victim-minded people in your life. They have nothing good to bring or to add to your life. Kaya, ayan, that's a sign. That's a sign. It's a red flag sign. The moment na mag-start na siya ng mga sub-stories niya, napansin mo na may victim-minded siya. Ito pa, another sign of a toxic person is wala silang ambisyon. Wala silang ambisyon sa buhay. Ang gusto lang nila is lagi silang tumatanggap ng bigay. Alam mo yon. Pero as you can see, yung actions nila na day in, day out, same lang naman ang ginagawa nila. Nagiinom dun sa kanto. Okay? So, and then, samahan mo ng victim mindset, samahan mo ng i-blame nila lahat ng other people. Pero titignan mo yung actions nila. Huwag ka makinig sa sasabihin nila. Tingnan mo yung actions nila. Meron ba silang goals? Meron ba silang ambition? Especially sa partner na pipiliin mo. Is this person is magiging bubuhayin mo siya? Or ikaw ang binubuhay niya kasi may goal siya na gusto niyang marating. Alam mo yon. Pero kung hindi, kung another person na parang drifter lang, nagdi-drift lang sa life, waiting lang kung anong mangyari, that's a toxic person. Kasi hahatakin ka niya sa level niya. Parang ganon. Hahatakin ka niya na, kasi you become the average of the people that you associate with. So kung ganito, yung personality niya, wala siyang ambisyon, wala siyang gustong marating sa buhay, kontento na siya sa kung anong meron siya. Which is not a bad thing. But if you want a family, kids, a relationship, it requires ambition, it requires drive, it requires motivation, gigil na makuha kung anong gusto mo para ma-provide niya yun sa'yo. You deserve better than being a sugar mommy. Okay? You deserve better than that. Kasi ikaw yung nanganganak. Ikaw yung nag-aalaga ng mga bata. Ikaw yung gumagabay. Ikaw yung nagdadala ng good karma sa family nyo as a prayerful woman, di ba? Tapos ikaw pa lahat, ikaw pa yung mag-aambisyon, ikaw pa yung magtatrabaho. Napaka-unfair nun. Hindi mo kakayanin. Makinig ka, hindi ka si Darna. Hindi mo kakayanin yun, hindi ikaw si Superwoman. Kaya tigilan mo na yan. Tigilan mo yan. Pag walang ambisyon, tigilan mo. Kasi kung hindi, gano'n na rin mangyayari sa'yo. Magiging isa ka sa kanila. One of the toxic people din. Next is, toxic people want you to stay small. Alam mo yon, kung makabili ka lang ng maganda-gandang cellphone, sasabihin na, Gara ng cellphone na. Iba ka na. Hindi ka na pareho ng dati. yung mga ganong comments, it's a side jab. Parang jab sa'yo, parang suntok.
Ganon. Tapos, alam mo yun, it really seems innocent and parang nagtitis-tis lang. Pero guys, alam mo Ruth, that is a personality trait ng toxic person. Hindi sila komportable na umaangat ka. Ang gusto nila, pare-pareho lang kayo, or ang iisipin kasi nila, the moment na umangat ka, sasabihin nila sa'yo, You think you're better than me? ganon. Ganon agad. Hindi mo naman iniisip na you're better than them. You're just minding your own business. Pero kasi sila, project nila kung ano yung nasa sarili nila. Project nila yun sa ibang tao. So that's why they wanna control you na wag kang umangat. Kasi you'll become better than me and then I'll feel insecure. And then, if I feel insecure, I can't stay around your orbit. The moment lang na makita ka nila, triggered na agad sila sa'yo. They don't want you to succeed. These are evil people in your life na you have to be wary of. They don't want the good for you, all the happiness for you. Kasi sila mismo sa sarili nila, they don't have light. They cannot see the light. They cannot see abundance. They can only see scarcity. And for them, it's a zero-sum game. Na kung may nakakuha na ng first prize or ng raffle, wala nang iba. Hindi nila alam na everybody gets a trophy. Your results is equals to your effort. Pag may isa na nakuha ng result, doesn't mean na wala nang pwedeng manalo. Diba? They have a scarcity mindset. Ganun sila. Kaya, if you deal with people like this, stay away from them. Run miles and miles away. These people that wants you to be small. And ikaw pa naman yung pagka-people pleaser ka. So kung ano yung gusto ng kausap mo, gusto mo ring i-people please, bakit ba sila ba yung bumubuhay sa'yo? Pinapakain ka ba nila? Hindi, di ba? So wag ka na mag-people please and be very careful of the people that you surround yourself, even family. Stay away from those family na just want you to be small, just want you to be always struggling, so that they can be the hero and save the day. Kasi the moment that you succeed, they feel triggered. Na sasabihin nila sa'yo, you think you're better than me? And mahirap siyang tanggapin. Pero the people who are like this are the people closest to you. They are close to you because they want to know lahat ng struggles mo. Pero the moment na these people close to you feel like you're becoming better than them, sisiraan ka na nila. Hindi ka na nila friend. Hindi ka na nila kakausapin. Wala man lang congratulations. Wala man lang ganun. So, don't expect anything else. Diba? Kasi ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. And eto, they would never appreciate you. So, kung ikaw na yung golden child, ikaw na yung nagpatayo ng bahay para sa pamilya mo, ikaw na yung nag-support sa kanila all through these years, ikaw na yung nagbibigay ng pang-grocery, ng pang-tuition, ng pambili ng mga gamit, ng pang-dentista, ng pampaayos ng ngipin, it will never be appreciated. It's like you will never be enough. Whatever you do, kahit lakihan mo pa yung gesture, mas malaki pang bahay ang binigay mo, it will never be enough for them. Realize that. Kasi, toxic people will never appreciate you. They would never, it's almost like they don't want it from you. Ayaw nilang tanggapin yun para sa iyo. Parang dagok sa pride nila na binigyan mo sila. So ikaw, saan ka lulugar? Hindi mo na alam, di ba? So, you just have to choose your battle and just realize na they are a toxic person. Kasi if you are normal, you will like, ano pa bang ang kulang? Ikaw ngayon ang nagkaroon ng worthiness issue. Ikaw ngayon ang nagkaroon ng mental health issue na I will never be enough. Ikaw ngayon yung na-burn out. Ikaw ngayon yung namulube. Ikaw ngayon yung nabaon sa utang. Sa kagustuhan mo na i-please yung toxic person na yon, kapamilya man yan, karelasyon o pamilya, na it would never be enough for them anyways. So bakit ka pa mag-e-effort? Diba? Ay nako. Ruth! Realize these things that I'm telling you. Kasi it will save you a lot of heartache, a lot of sleepless nights, a lot of
Life-changing decisions will happen if you just get rid of yourself of toxic people in your life. You can finally have peace. You can finally have, kasi ikaw, you work so hard to get out of your toxic family na laging may drama, to find your peace, to finally heal from all those trauma, from all those never enough issues. And then, kung magkakaroon ka ng relationship na toxic person lang din naman or friendship, bakit mo pa ginawa lahat ng hard work na yon para lang bumalik doon? 'Di ba? So, I'm telling you right now, don't go back to it. Open up your eyes. Look at the signs. Do not ignore them. Huwag mong babaliwalain. Kasi it's precious time na hindi mo na maibabalik, na tutustusin mo just to save that relationship, that friendship, that whatever it is na gusto mong mangyari, di ba? So what do you have to do now? Baka sabihin mo naman na pagtanggalin ko lahat ng toxic people in my life, then I'll be alone. Have faith. People will love you. You have a beautiful soul. People who deserve you will show up. Just trust the process. Huwag kang magkaroon ng scarcity mindset na wala na akong pamilya, wala nagmamahal sa akin. You have God, you have yourself. You are healing. You have worked so hard to go to this point of your life na you have peace. It's priceless. You have this peace. You can be whoever you really are on the inside without thinking about all this drama and hurricanes of the toxic people. Trust in the process. Just surround yourself with people that reciprocates your love. The people that wants to be happy for you. There will be people like that. Believe me, wag kang mag-doubt. Okay? And you deserve it. You deserve a happy life. You deserve it. You work hard. You love hard. You give effort to your relationships. Hindi kayong eme-eme lang na friend. They will be so lucky to have you. So my younger self, don't be afraid. Just go ahead and cut off all those toxic people in your life. Always remember to surround yourself with people who genuinely care for you and want the best for you. Stop wasting your time and energy with these toxic people. Be yourself.